Sabi nga nila, walang pagkain sapag kung wala ang mga magsasaka. Dahil dito, narapat lamang nabigyan ng sapat na pansin, suporta at mga reformang mag-aangat sa sektor ng agrikultura. Isa na rito yung isinusulong na House Bill 608 na naglalayong palakasin ang kita at kinabukasan ng ating mga magsasaka. Para mas maunawa po natin ito, kakasama po natin ngayon si Representative Antonio Tony Roman III, Representative ng 1st District ng Bataan. Good morning po, Congressman. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Audrey. Good to see you again. Professor Fifi, nice to meet you. Thank you so much, sir. Representative Antonino Tony Roman III, we want to ask, para po malinaw kung sino ang direktang makikinabang dito, yung direksyon nito, yung saklaw ng panukala, sino-sino mga magsasaka o komunidad ang sakop at qualified? Ang makikinabang dito, unang-una yung mga magsasaka. Kasi napakalitang kita nila sa pamamagitan ng panukalang batas na ito. Sa tingin ko, tataas ang kita nila. Ang makikinabang din ang mga consumers. Alam mo naman sa Pilipinas, gusto natin kanin, no? Sabi nga, rice is life. How many cups of rice can you eat? Di ba? Kasi sa tingin ko, dahil kapag direktang nakapagbenta ng bigas ang mga magsasaka, bababa ang presyo ng rice. So, yung dalawang sector na makikinabang. Okay, well, Congressman Tony, para mas malinaw po sa ating mga tagapanood, sino po ba yung direktang makikinabang at ano po yung saklaw nito? No, kasi hindi lang kailangan mga farmers, pati yung mga nandun sa mga areas ng sakahan, dapat nakikinabang din. Tama. Ang magsasaka, makikinabang dito kasi kung titingnan natin yung problema ng magsasaka, lagi pinag-uusapan na napakababa ng presyo ng palay, tama? Minsan pinag-uusapan yung moisture pa. Minsan ginagawa pa ng pamahalaan, kinakailangan bilhin yung palay para tumaas lang ang presyo. Dito, ang mangyayari dito, sa halip na magbenta, ibenta ng mga magsasaka yung palay, bibigyan sila ng pagkakataon at kakayahan na gawing bigas ito. Okay. So, ano kinakailangan? Kailangan ng rice processing centers na tinatawag natin sa panukalang batas na Multipurpose Farmer Co-opetition Hub. Okay, co-opetition Co-opetition. Kasi pinagsanib yung konsepto ng cooperation tsaka competition. So, co-opetition. Tapos, pero ang tanong ngayon, paano mo ibibigay yung mga hubs na yan? Hindi naman pwede bigyan lahat ng magsasaka. Hindi kakayanin ng pamahalaan. So, ang panukala ko, bakit hindi natin pagbuklorin? Gumawa tayo ng mga clusters. Okay. Basta magkakatabing lupa at iisa yung tanim. Bigas kung palay kung palay, gulay kung gulay, kung prutas, yung particular na prutas. Basta nakagrupo siyang ganyan, pwede na lagyan ng isang rice processing center o farmer competition hub. Okay, so it's like pagbubuo ng mga farm clusters. Yes. Do you think, Kong, through this ay pwede maging mas productive at mas maraming pwedeng maging output out of this process na gagawin natin? How are we going to identify the clusters? Are there any criteria aside from the fact na one product yung kanilang yung mismong cluster na yun? Tell us more, Kong. Ang tingin ko, makikinabang talaga ang mga magsasaka. Basta magkakatabi yung mga bukid nila at isa yung tanim nila. Yun ang dalawang criteria, no? Maaaring magkaroon pa ng ibang criteria. Hindi ko alam sa ngayon, dahil nasa implementation ito, gaano kalaki yung cluster. Okay. Ngayon, bakit sila makikinabang? Kasi alam na natin yung kasaysayan ng ang kwento ng mga magsasaka at ng mga kooperatiba rito. Mangilan-ngilan lang nakakakuha ng mga gamit at tulong mula pamahalaan. Yung mga magagaling na kooperatiba na sanay at very professionally run, sila nakakatanggap ng mga biyaya mula pamahalaan. So, ang gagawin natin, this is an organizational innovation. Okay. Very frugal, hindi mahal. I-organize natin na yung mga lupa na magkakatabi, di ba? Yun ang bibigyan ng biyaya ng pamahalaan. That will force, dahil sa magkakatabi sila, mas madali mag-share ng mga resources. Bukod doon, yung pagbili, halimbawa ng mga pataba, mas nagmumura. Bakit? Meron na economies of scale dahil magkakatabi sila, they can buy wholesale. Okay. So, both cooperation competition is there. Yes, yun ang konsepto noon. So, dahil dyan, meron ng lupa, no? So, nabiyayaan na ng pamahalaan. Meron na sila kakayang gumawa ng bigas, gawin yung palay, may tawid yung palay sa bigas. So ngayon, diretso sila makakapagbenta ng bigas. Farm to table. Oh, yes. Oh. Yun ang concept. So, sa ngayon,
ang mga magsasaka, binibenta palay. So, anong nangyayari? Binabarat. Binabarat. Di ba? Wala silang negotiating power. Well, sir, bakit kailangan i-cluster kung meron namang mga kooperatiba? Kasi hindi lahat may kooperatiba, number one. Number two, hindi ako tiwala na lahat na cluster na. So, kailangan alamin kung ano yung tamang sukat ng cluster. Hindi ko lang kung 5 hectares o 10 hectares, hindi natin alam yan. Mas alam na ng Department of Agriculture yan. Pag na right size na yung cluster, alam na natin yung tamang sukat, di ba? Then, it makes sense na, pinagbuklod na natin mga bukid, bigyan natin ang kakayahan na gumawa ng bigas. Okay. Yun ang idea. Tapos, it will be managed by the the cluster organization. Okay. Kung I'm curious, kasi before we had this, before you go with this House Bill 608, kamusta po yung inyo naging intervention, yung inyo naging market analysis with the different farmers, with the existing cooperatives and clusters, and what were the factors na nakita ninyo at nasabi niyo, okay, we need this House Bill 608 because this is the common problem that we're seeing, and ito dapat yung mag-manifest on today's agriculture sector. Kasi ang nangyayari nga, kapag binigay yung mga assistance, ayon sa mga magsasaka, sa isang kooperatiba, yung mga bukid na hindi covered ng kooperatiba na yun, natetenga. So, hindi na ma-maximize ang lahat ng yaman. Yung yaman ng isang bukid, ng mga bukid natin. Ano ba yun? Parang hindi na nag-supply lang, ma-maximize. wala na. Kasi, syempre, patsi-patsi eh. Okay. Patsi-patsi. Hindi nagiging strategic yung pamamahagi Yun. ng mga makina, ng mga tulong, assistance, fertilizers, o seedlings, di ba? So, sa paraan na ito, it's all about how do you dispense it in such a way na lahat ng lupa talagang will be productive. Okay. Pero paano masisiguro na yung mga magsasaka, hindi naman lahat ng magsasaka ay nagmamay-ari ng mga lupain. Oo. Yung iba dyan nakikisaka lang. Yung iba dyan trabahadante lang. Na lahat sila ay makikinabang sa panukalang ito. Well, unang-una, kapag tumaas ang kita ng farm owner, no? Sino man nagmamay-ari ng bukid, may assumption na, well, makikinabang din yung farm workers. Maaari tayong, bagamat tingin ko wala sa panukalang batas na ito, maaaring pagtuunan din ng pansin yung kalagayan ng farm workers to differentiate them from the farm owners. Mamamonitor ba yun? Kasi baka mamaya sila lang ang kumita, farm owners lang, Kong. Well, unang-una, yung mga magsasaka natin, hindi naman mayayaman eh, kahit na ikaw may-ari ng lupa. Di ba? Kasi, magkano lang kalaki yung lupa mo? 1 hectare? Yun ang average size ng farm lots dito sa Pilipinas eh. So, hindi ka talaga gaano yayaman, lalo na kung hindi ka naman nagbibenta ng bigas. So, I think, makarami lang tayo. Pagtuunan natin ng pansin yung kalagayan ng mga magsasaka. At saka, huwag natin kakalimutan yung kalagayan din ng mga farm workers. Okay, so in terms of farm gate prices, since currently tumatakbo sa 40 to 50 yung presyo ng bigas kada kilo kapag bibili ka sa mga tindahan, sa palengke, once that this House Bill becomes a law, what price are we expecting sa kilo ng bigas? Definitely mas mura dyan. Alam mo bakit? Kasi nawawala yung tinatawag na monopoly profits. Okay. Kasi kung ikaw May isang... competition na. Kung meron kang, yes, exactly. Nagkakaroon ng competition dahil mismo magsasaka ang nagbebenta ng bigas. So napuputol yung middleman. Hindi naman sila nawawala sa mundo, pero nagiging competition. Binibigyan mo sila ng competition. Ang makikipag-compete sa mga middlemen, yung mga magsasaka. So are we letting the Filipino people go doon sa mga buildings na ito so that diretso kaming bibili ng bigas doon? Kasi if there will be no middleman, technically, mas mura. Kasi the reason why, kaya naman mataas din ang presyo, it's because of the transportation, gastos sa mga nagdadala going to metro or urban areas. But right now, are we seeing any progress with that? Na, syempre, baka mawalan din ng trabaho o negosyo yung mga middleman. Should we consider also them? What's gonna happen if tayo mismo as consumers, diretso tayo sa ating mga farmers? Yes, it's helpful, pero the level of transportation na pupunta tayo doon, tell us more. Nakikita ko rito yung Farmer Competition Hub magiging parang bagsakan ng bigas, Okay. bagsakan ng gulay, bagsakan ng prutas, no? I think that's what's gonna happen. Ang nakikita ko, yung community center na dati ngayon ay mga basketball courts, tingin ko mapupunta doon sa Competition Hub.
Pagka naitayo yung competition hub, malamang sa kalagitnaan ng isang cluster, magkakaroon ng mga access roads yan papunta ron sa Bypass roads, competition hub. At yung mga tao na gusto mamili ng bigas o mismo mga palengke, doon na sila bibili. Yun ang tingin ko. Ayun. Well, sana mas maraming mga investor, no, ang maglagak ng puhunan Baka sa pwede natin agrikultura. talaga at maging batas sa Yan ang, House Bill na to. yan ang kasaysayan ng Taiwan, Thailand, Korea, Vietnam, Ayun, at Israel. May intervention para Ang from tawag different nila, they call it block farming or yun nga, block farming ang tawag nila, farm clustering. Alright. On that note, maraming salamat po, Congressman, sa pagbibigay ng inspirasyon patungkol dito sa sektor ng agrikultura. Malaking tulong ito, lalo sa ating mga magsasaka at sa consumers natin. Naway magsilbi itong gabay para patuloy nating mag-advokasya ang mas maunlad at makatarungang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat.